Kevin Love may planong reunion kay Lolo Bron sa Sixers? At ang kaso ni Kawhi Leonard na hindi pa natapos, nadagdagan na naman. Tara ballers, samahan niyo ako at ating pag-usapan. Ang former teammate ni Lolo Bron na 5-time All-Star na si Kevin Love ay nagpahayag ng interes na sumali sa Philadelphia 76ers. Ayon sa report ng NBA insider na si David McNamee ng ESPN, ang agent ni Kevin Love na si Jeff Schwartz ay nakikipag-ugnayan sa front office ng Philadelphia 76ers at gusto mano ni Love na samantalahin ang pagkakataon na makasama ulit si LeBron upang magtulungan para sa isa pang kampyonato gaya ng ginawa nila sa Cleveland Cavaliers noong 2016. Kahit open pa si Kevin Love sa ideyang to, hindi to magiging madali dahil puno na o malapit nang mapuno ang roster ng Sixers at bago lang din na idagdag si KCP sa roster nila. Kung gusto ng Sixers para mabigyan nila ng pwesto si Kevin Love, kailangan ng Sixers na mag-waive o mag-trade ng isang player sa kanilang lineup. Sa ibang anggulo naman, kung matuloy man si Kevin Love sa Sixers, makakapagbigay siya ng karagdagang tulong sa ilalim para kay Joel Embiid para di masyadong mababad at maiwasan ng major injuries. Sa ngayon, patuloy pa ang usapan ng magkabilang panig at wala pang final dahil inaayos pa ng Sixers ang kanilang roster space. Para sa inyo, okay pa ba si Kevin Love sa veteran bench or matanda na? At mas okay ba ang mga batang reserve ngayon sa Sixers? Dito naman tayo sa magulong trade drama ni Kawhi Leonard. Sa ngayon, hindi pa natatapos ang investigasyon sa unang kaso ni Kawhi sa aspiration. Sa kasamaang palad, nadawit na naman si Kawhi Leonard sa isang panibagong issue kaugnay ng investigasyon ng NBA sa Los Angeles Clippers. Ayon sa sports journalist na si Pablo Torre, di umano, mayroong isa pang hindi naisiwalat na sponsorship deal si Kawhi Leonard. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang Daktronics, ang kumpanyang gumagawa ng napakalaking LED screen sa Intuit Dome. Ayon sa isang anonymous source na konektado sa arena, ginamit umano ang partnership na ito upang malusutan ang salary cap. Idinaan umano ang pera mula sa Clippers papunta kay Kawhi sa pamamagitan ng Daktronics na bawal sa NBA under CBA na Collective Bargain Agreement. Ganito kasi yan mga ballers. Hindi naman bawal ang mga sponsorship, pero sa kaso ni Kawhi, nagiging bawal ito kung ang pera ay galing mismo sa Clippers at binigay kay Kawhi pero pinalabas na isa itong sponsorship ng Daktronics at di masilip ng liga na sobra na pala sa salary cap ang Clippers. Mas dumiin pa ang aligasyon ng may isa sa dating executive ng Clippers na nag-report at nagkumpirma sa pagkakaroon ng naturang kasunduan, bagamat hindi pa alam kung kailan ito nagsimula at kung magkano ang kabuuan ng halagang ito. Dumagdag ito sa unang kontrobersiya tungkol sa 28 million kontrata na pinirmahan ni Kawhi Leonard noong 2022 sa kumpanyang Aspiration. Ang naturang kumpanya ay dati ring pinondohan ni Steve Ballmer na owner ng Clippers ng higit kumulang 50 million habang mayroon din itong 300 million partnership sa Clippers. Mariing itinanggi ng Los Angeles Clippers ang aligasyong ginamit nila ang Aspiration upang hindi direktang bayaran si Kawhi Leonard. Samantalang iginiit naman ni Steve Ballmer na owner ng team na siya mismo ang naging biktima ng pangloloko at umano'y nawalan ng kabuoang 60 million na ipinuhunan niya sa kumpanya. Naka-hold sa ngayon at suspended pa rin ang trade ni Kawhi papuntang Raptors. Gusto sana ni Commissioner na matapos na ang issue bago magsimula ang NBA season. Kaso nga lang ay lalaban daw ang NBPA Players Organization para kay Kawhi Leonard at handa ding lumaban ang owner ng Clippers na si Steve Ballmer at inaasahan na aabot pa ang kasong to hanggang 2027 season. At ang worst part, kung mapapatunayan ng NBA na nagkasala ang Clippers at si Kawhi Leonard sa salary cap, pwedeng i-void o mapawalang bisa ang kontrata ni Kawhi. Kung mangyayari ito, mawawala sa Raptors si Kawhi habang nakuha ng Clippers ang kanilang mga assets. Kaya nagpasya ang Raptors na magantay muna. Sa ngayon, aligasyon pa lamang ito at under investigation. Wala pang opisyal na desisyon at final conclusion ng NBA sa naturang investigasyon. Kayo ba ballers? Ano bang opinion nyo sa kaso ni Kawhi? Matutuloy pa ba siya sa Raptors o balik Clippers pa rin? Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon mga ballers, huwag kalimutan mag-iwan ng opinion sa comment section para mapag-usapan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga NBA stories, balita at analysis dito sa ating channel. And this is Ballers TV. Thank you for watching.